Mula sa labas ng lumang sari-sari store na ito, kapansin-pansing wala na itong laman. Maliban na lang sa nakadisplay ritong kahon. Hindi ako sigurado kung ano yung laman. Pero hindi ito simpleng kahon dahil kapag binuksan ito, tatambad na isa pala itong kabaong. Sa dumadaan ako dyan, ayaw kong tumingin kasi natakot ako. Hahadlok gayod akay, lalo na kung gabi. Diri kami nakakaturog. Hindi naman daw ito punerarya. Wala rin ditong lamay. Kung gayon, para saan at para kanino ang kabaong na ito? Amo ini ang kabaong ngayon panday marasan. Sa diri na ako. Ang sabi sa iba, malain ko noon magsimot daan sa kabaong. Ano man ang ikaraot sa paghimot sa kabaong. Ito ang kwento ng buhay at paghahanda sa kamatayan ng 92 anyos na si Lolo Sailing. Dito sa Palanas, Masbate, mag-isa na ngayong nabubuhay si Lolo Sailing, ang lolong may nakahanda ng kabaong. Sa diri ko lang naisip, paipurma na akong kataas, pasubraan ko lang yung kamay. Na-try niyo na po ba ang pumasok sa loob at Pwede humiga? ba? Hindi naman ako natatakot na nakakahig na ako sa akin kabaong. Nahimo ko nga kabaong sakto gayun sa akin. Madunot na lang akong kasi na magburulag na ang bukog ko siya. Hindi pwede pa ko akong sudlan man tayo iba. Di pwede magabog. Kaya raw materyales fuertes, gawa kasi sa punong mahogany na si Lolo Paraw mismo ang nagtanim. Tinanong ko, ini na kahoy, mga sobra pala 30 na edad ko. Kaya pagtanong ko, naisipan ko na ganyadaan. Akong magdako, ihimuong ko na kabaong para sa akon. 50 anyos at itong mahogany, akong inataman. Babulad ko ini para magkintab. Ang mga tunga sa adlaw, ang ko man, papapunan ko, daka magdiri. Kaya ang ilang kapitbahay ni Lolo, pati na mga teacher at estudyante sa katapat niyang eskwelahan, kinikilabutan tuloy sa tuwing inilalabas niya ito. Takot talaga. Kaya nga, until now, hindi talaga ako yung parang nag-focus or tumingin ng matagal dyan sa kabaong niya. Ay, upo mo, nahadlok pa ako kay... Yan ako lang nabati na naghimaan usad na tao sa diri niya na kabaong. Kakaiba siya na kwento, kaya naisipan ko na i-vlog. Kung naman kayo mahadlok ka mo siya, nga di man na maglalabot sa iyo. Hindi nga ako nahadlok nga di sa akon. Pero bakit nga ba si Lolo Sailing parang advance mag-isip? Batid daw kasi niya na kung magastos at mahirap mabuhay, gayon din kung siya'y mamatay. Natuto na raw kasi siya sa kanyang naging karanasan nung nabiyudo siya taong 2017. Karelisyon ng karupdanan ko kay may wara. Din makalako sa pagkapatay na ako ng asawa, 35,000 itong binili ko. Kaya para hindi na siya maging pabigat sa anak niyang si Willie na meron ng sariling pamilya sa Maynila, ito ang naisipan niyang gawin. Naisipan kong gumawa na ako ng kabaong. Base yan na akong karupdanan, diri magtis. At sa mga nagtataka kung paanong marunong gumawa ng kabaong ang lolo nyo, ito raw kasi ang hanap buhay niya talaga sa loob ng ilang dekada. Nung bata pa kayo, mga ilang kabaong na po kaya yung nagawa ninyo? Umaabot ng sa kagatos, sobra pa. At hindi lang daw ataol ang handa, planchado na rin, pati ang damit na kanyang isusuot. Aboy na bado ko sa pagkasal sa amon. Akag-amo man ang pasulot ko kung namatay ako. Maayo pa man pa ako pero tama. Nakahanda na, pati ang mga gagastusin. Ang bayad sa padi, sani sa hadi sa bulsa ko. Tibot ko sinin bado, isud lang ko natin 1,000. Pati na ang kanyang lote sa sementeryo. Adi ang gusto ko nga, hindi ako dubong. Adi na ako nasawa. Kagsan akong mga manghod, ang akong iroy, adi.
hanggang sa kantang ipatutugtog sa kanyang burol. Huwag ka, original composition pa raw niya. Para kantahon ninda kung mamatay na ako. Hindi naman ako makakanta kay patay naman, basahon na lang ninda. San o pagid na matapon, inin sakit na pinaganto, turugang ko ang kasakit, pagmatan ko ang kalisod. Oras na daw na mahapon, na matunod inin adlaw, ginalantaw, ginapungaw, ginadakop ako sing kamingaw. So ko gayon nga, magtangkilo na akong korupdanan kung wala na ako. Basi wala sinda problema, malipayon sinda, ang tangisan lang ninda, ang pagkawara na akon. Wala sila magtangis ang pagtios na pamiling sinda buling sa ako. Diyos lang, maaram ko na impalaba ang buhay ko, kaya may kahon naman ako. Sa ngayon, mag-isa lang na nagpapatay ng oras si Lolo Sailing. Asan po dyan si Willie? Miningaw ako siya, nakikita ko siya. Para maibsan ang pangungulila niya sa kanyang anak, nakikitawag pa siya sa cellphone ng gurong si Alona. Pinupuntahan ko agad si Tata Sailing para maipaabot ang mga message na galing sa kanya. Ay, gawin ako na lang dito. Wala ng taman. Paglilinaw ni Lolo Sailing. Padala, pairinitan, pawadala sila. Maayo man na nila pag-upod, wala man ako sa notice nila nila po, maayo man na nila pag-asawa. Lumakas ako noon para trabaho sa Manila para buhayin yung pamilya ko. Kung sabi ko, kung dalawa lang katawan ko, isa iwan dito. Sakit sa loob ko talaga. Siyempre, mamimiss mo talaga. Magpakatapos na nila apo nga magpag-eskwela, kadaka mapakadin na sila. Una din na sila, maayo, yun siya may kaupod ako. Para masigurong walang iniindang sakit si Lolo Sailing, nitong Huwebes, ipina-check up namin siya. Si Lolo Sailing, at the age of 92, walang ibang problema sa katawan, maliban lang talaga sa kanyang hypertension. Good thing na pa-check up siya kasi nalaman natin na mataas pala talaga yung blood pressure niya. Bibigyan natin siya ng gamot as maintenance para talaga na makontrol yung BP niya. Di na rin mag-inom basi, mag-ayaw maulian. Nakakahingi sila ng financial assistance sa aming sa office ng OSCA or chicks booklet, sa medicine, basic commodities. Habang ang lokal na pamahalaan ng Palanas, may regalo rin para sa kanya. Surprise! Roda Municipal Social Welfare Office. Ito po ang kunting handog namin sa inyo. Pakitangga po nito tayo para po sa inyo po. Pangalipay, hindi ko gayon na malilimutan, hasta na lang. Na maghali ako din sa kalibutan. At para pwede na niyang makausap ang kanyang anak na si Willie, anumang oras niyang gustuhin, binigyan siya ng aming programa ng sarili niyang cellphone. Ngayon ako mag-cellphone. Hindi ko gayon malilimutan, bisan antun ako sa akong lunganan niya, regalo sa akon. Si Lolo Sailing agad-agad nag-video call sa kanyang anak at mga apo. Hello, Willie. Hello, Tang. Kumusta? Adin tagaan ako ninda cellphone. Adlaw-adlaw magkakaistorya na kita kay ko na ako cellphone. Tagaan ninda. Mapakadi ka. Wala nga akong budget eh. Kuwarta man kita dili. Makadi lang. Pag areplano la, bagong dali. Ang hindi niya alam, may isa pa kaming sorpresa para sa kanya. Mula kasi sa Maynila, pinauwi namin si Willie para bisitahin ang kanyang tatay Sailing. Pumakadi ka na. Padaran. Kaya din naman ako. Magurang ka naman sa Gurang ka naman sa akon. Oo, kurang na. Ginako pagpasalamat na adi ka mo kag naadi siya. Yakin talaga, yakin. Ayaw pagtali. Yakin talaga.
Sa tuwa na, siyempre. Ibig sabihin, luha na kaligayahan. Nasaktan ako, siyempre. Kamamatay lang ni mama, tapos nagawa ka ng gano'n. Pero sabi ko naman, sa matagalan na, Diyos na, bahala na. Matangis na lang siya, kaya wala na ako. Pero sa problema din na, wala naman. Kaupod ko ba si Mrs. at saka si... Adi, yung anak ni, panganay na anak ni Joan. Kalimutan na. Di naman nga yan. Naman. Naano kayong tatagis ko? Dahil kunti na ako sa akong buhay kay Dugay naman sa kalibutan. Ang tanan na tilawang ko naman ang tanan niya sa kalibutan. Kalipay kay kasakitan na tilawang ko naman. Gusto ko naman niya. Wow na nga niya. Kay pagdarobang ko nga niya, pag pangadi sa akong asawa, kantahan ko siya. Kantahan ko siya. Wow na ako. Hindi ka takot mabuhay, pero takot kang mamatay? Kaya dapat mabuhay ng ganap at buo para anumang oras handang yumao.